Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples to the power of the Holy Spirit. Welcome, Paracleters, and this afternoon, I just want to start with a very good news. There are many people who are viewing and nanonood ng ating mga videos sa ating Paraclet TV. At dumadami ng ating mga subscribers, pero base po sa analytics ng Google ay sa mga nanonood po ng Paraclet TV, 25% lamang po sa mga nanonood ang mga subscribers. Ibig po sabihin nito, marami pong nanonood, marami pong napapagpala at natututunan, pero hindi pa po sila nakasubscribe. So I am inviting you to please subscribe now na. Hanapin niyo po yung nasa ilalim, yung subscribe at i-touch niyo po yun o kayo po makapag-subscribe upang patuloy tayo magpatuloy na ma-encourage na magbahagi ng salita ng Diyos at mapabuti pa ang ating pong mga ginagawa para po sa Paraclet TV. Ngayon po ay ating sasagutin ang katanungan pong ito. Why is the kingdom of God likened to a leaven? O bakit po na ang kaharian ng Diyos ay inihalin tulad sa libadora o kaya ay sa yeast. At sa ating pagpapatuloy ay magkakaroon ako ng isang trivia na question na kung alam po ninyo ang sagot ay sumagot lamang po kayo para po patuloy na lumago ang ating kaalaman patungkol sa maraming mga bagay. At ang ating trivia question sa hapong ito ay ilan ang mga parable o mga talinhaga na nakasulat sa banal na kasulatan? How many parables are there in the Bible? God willing, mula po sa hapong ito ay magkakaroon po tayo ng pag-aaral. Ito po ay magiging series at sa mga susunod na mga araw na ating pagpaparaclet TV ay magdi-discuss po tayo ng iba't ibang mga talinhaga na sa mga alagad. Ang ating pong verse sa hapon ito ay magmumula po sa verse na to at ang kauna-unahan po nating pag-aaralan na talinhaga ay mamaya na po natin malalaman. Pero bakit po ba gumagamit ang Diyos? Tingnan po natin ang Mateo 13:13. Ang sabi po dito, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. At ang sabi po ng Mateo 13:14, natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo na makinig, subalit hindi nyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Ang talinhaga po o parable ay isang literary type at ito po ay isang pamamaraan ng ekspresyon ng tao upang mapadala niya ang mensahe niya sa kanyang mga tagapakinig. Ang talinhaga po ay madalas na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo at sa banal na kasulatan upang maitago yung mga katotohanan ng Diyos doon sa mga hindi nananampalataya sa kanya. No, ang Griego pong salita para sa talinhaga ay may kahulugan po na to place beside or isang tabi. Isang tabi po yung tunay na kahulugan sa pamamagitan po ng paggamit ng mga bagay na nakikita po ng tao sa kanyang paligid. Sa ating pong tanong kanina kung ilan po yung talinhaga matatagpuan natin sa banal na kasulatan, mayroon pong 43 na talinhaga ang makikita po natin sa banal na kasulatan at sa mga ito po, ang ating pong uunahing talakayin ay mga talinhaga patungkol po sa kaharian ng Diyos. At ito lamang po ay mayroon 13. So there are 13 over 43 of the parables that pertains to the kingdom of God. Kapag pinag-uusapan po natin ang kingdom of God, tingnan po natin ang sinabi ng Psalms 47:2. Ang sabi po ng Psalms 47:2, for the Lord Most High is awesome, He is King over all the earth. Ang Diyos mismo, sabi po ng ating binasa, ay mayroong kaharian. At kapag siya po ay mayroong kaharian, ibig sabihin siya po ay hari ng kaharian po ng Diyos
ay ipinaraphysy po at ipinakita po sa atin ng banal na kasulatan at ang kaharian ng Diyos ay ipinaraphysy ng mga propeta at sa ngayon po ang kaharian ng Diyos ay hindi po natin makikita na parang kaharian as described sa iba't ibang mga kaharian dahil ang kaharian po ng Diyos ay tumutukoy po ito sa mga tao na siyang tumanggap at nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Yung mga tao pong ito na tinatawag po sa Griego na Ecclesia o tinawag mula sa kasalanan, ang itinuturing po na kaharian ng Diyos sa ating kapanahunan. Ngunit ang kaharian ng Diyos po ay literal na nasa langit, kasanya po yung mga anghel at iba po mga nauna na mga banal. At ang kaharian ng Diyos naman literal ay darating sa panahon kapag dumating na po ang Panginoon Kristo at pinangunahan niya ang kaharian ito na kung saan ang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit ay magsasama-sama at sila po ang magkakaroon ng bagong Jerusalem. No? At dito po, sa aklat po ni Mateo, dahil si Mateo po ay sumusulat para sa mga Hudyo, ang kaharian po ng Diyos ay isinulat niya, ang tawag niya po ay kaharian ng langit, the kingdom of heaven. Pero yung kaharian po ng Diyos ay sinulat po ni Mark dahil ang audience po ni Mark sa aklat ng Marcos ay mga hintil. Sa pag pinag-uusapan po natin ang kaharian, mayroon po akong video sa Paraclet TV, yung King of COVID, pati na ilang mga videos na makikita ninyo dito na tumatalakay kung papaano at ano ang ginagawa bilang hari. Yun ng mga Lenten season po natin ay tinalakay ko rin po yung pagiging hari ng Panginoon Kristo nung pumasok po siya sa Jerusalem na ang mga tao doon ay tinanghal siya bilang isang hari na mapagkumbaba. At kaya nga napakahalaga po na tayo po ay lagi mag-subscribe o mag-subscribe po tayo sa Paraclet TV upang lagi po tayong mainganyo na tayo po ay matuto para po sa maraming mga bagay. Ang una pong mga sa 13 natin pag-aaralan ay pinamagatan pong The Parable of the Leaven. At matatagpan po natin ito sa aklat ng Mateo pati na po sa aklat ng Lucas, sa Mateo 13:33 pati na po sa Lucas 13:20. Babasahin ko po yung Mateo 13:33. Nagsasalaysay pa si Jesus ng ibang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa. So yung leaven po, ang Tagalog po na ginamit dito ay pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina kaya't umalsa ang minasang harina. Alam po natin mula sa kasaysayan na ang mga Hudyo, ang mga Israelita noong unang panahon, ang kanila pong pangunahing pagkain ay tinapay. At ang tinapay po na ito na kanilang kinakain ay mayroong kumisang pampaalsa, yung iba naman ay walang pampaalsa. At ang Hebrew po na salita ng pampaalsa or leaven ay seor or S-E-O-R, ng kahulugan po nito ay to swell, para po siyang yeast, no, to swell. At ang pampaalsa po ay isang religious element na nanggaling po sa mahalis natin ngayon. Bagamat iba na yung mga yes natin ngayon na mostly ay may chemicals, noon po yung mga pampaalsa ay mga natural po na halaman. At ang gagawin po, kumukuha po ng harina, yung mga Hudyo o maging ang ating mga bakery ngayon at doon po ihahalo nila yung pampaalsa upang magkaroon po ng fermentation process. Ang fermentation process po ay ang carbohydrates o sugar na nanggagaling po doon sa harina ay nagkakaroon ng chemical process at ito po ay tinatransform into a carbohydrate. Ito po ay sa carbon dioxide at doon po ang nangyayari po to swell, aalsa po yung pinakaharina at bagamat pag nito umalsa na, ang lasa nito ay maasim, pati na po kumisan ay mayroon itong foul odor. Iyan po ang gamit ng pampaalsa noong panahon po ng mga Hudyo, pati na po sa panahon natin ngayon. Dito po sa Exodus 12:14 ay makikita po natin yung isang katotohanan na ang
the Feast of the Unleavened Bread ay isa po sa mga fiesta na sinicelebrate po ng mga Hudyo. Exodus 12:14, akin pong babasahin. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. 7 days you shall eat unleavened bread. So, sa mga Hudyo, sa kanilang mga feast na sinicelebrate hanggang sa kapanahunan natin ngayon, mayroon sila sinicelebrate na the Feast of the Leavened Bread. At ito po ay ginagawa po nila upang 7 araw po nila itong gagawin, nakakain po sila ng unleavened bread, ng mga tinapay na wala pong libadura. Kapag pinag-uusapan po natin yung leavened bread or tinapay na may libadura, sa banal na kasulatan po, ito po ay mayroong 3 kahulugan, 3 klase po ng leaven. At yung una pong klase, natatagpuan po natin sa Mateo 16:6, sabi po rito, Then Jesus said to them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Leaven of the Pharisees and the Sadducees. So yung una pong type ng leaven o unang klase ng pampaalsa ay yung pong pampaalsa ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. Pampaalsa ng Saduceo at Pariseo. At binanggit din po ng banal na kasulatan sa verse 12 na ang pampaalsa ng Pariseo at Saduceo ay tumutukoy po sa doktrina ng mga Pariseo at ng mga Saduceo. So yung pampaalsa na libadura na tinatawag na pampaalsa ng Pariseo at ng Saduceo ay yung pong mga doktrina o mga katuruan ng mga Pariseo at Saduceo. Sino po ba itong Pharisees? Ang mga Pharisees po ay mga grupo, partido siya o grupo ng mga tao na binubuo ng mga laymen o mga nagtatrabaho sa simbahan, pati po ng mga scribes. Yung scribes po, ito po yung council po ng mga binubuo ng mga pangunahing tao doon po sa Israel. At sila ay naniniwala sa pagkabuhay ng mga patay, gayon din ng mga anghel, pati na po ng judgment sa pagdating ng panahon. At sila po ay ang mga, ang mga Pariseo ay mga grupo ng mga tao na masigasig na masunod ang kautusan ni Moses. At dito, ang mga Saduceo naman po ay sila po ay partido ng mga matataas na mga pari at marami po silang paniniwala na kabaliktaran naman pinaniniwalaan ng mga Pariseo. No. Ang Saduceo at ang mga Pariseo ay mga forma ng pagiging, mayroon silang forma ng pagiging makadiyos, ngunit dinideny po nila o pinasisinungalingan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng kanilang mga buhay. Dahil ang Pariseo at Saduceo, ang kanilang pampaalsa, ay higit nilang tinitingnan ang iba't ibang mga tradisyon na masigit kaysa po sa kautusan po ni Moses. Mula po sa kasaysayan, sa banal na kasulatan at sa mga history, makikita po natin dito na mayroong 631 rules and traditions ang mga religious practices ang mga Hudyo at mga Saduceo na most of them are against the law of Moses. Dito po sa Mateo 23:28, ang sabi po dito, no, even so and lawlessness, no, na si Jesus mismo ay nakausap niya po yung mga Pariseo at Saduceo na sabi niya, sumpain kayo ng mga Saduceo at mga Pariseo dahil kayo sa panlabas ay nagaanyong matwid sa mata ng tao, pero sa panloob ay punong-puno kayo ng pagpupunwari at ng kawalan ng pagiging makadiyos o pagsunod sa kautusan. So, iyan po makikita natin na ang una pong klase ng leaven ay yung the leaven of the Pharisee and the Sadducees. Kaya nga, ito po naman yung ikalawa, ito ay matatagpuan natin sa Mark 8:15. Ang sabi, then he charged them saying, take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. So, ito po yung ikalawa, the leaven of Herod. Sino po ba yung Herod na ito? Ito po yung makikita natin sa kasaysayan ni Jesus. Siya yung pumayag na bagamat wala siya nakitang kasalanan kay Jesus, ay pinayagan niya yung mga tao na magdesisyon na ipapako siya doon sa krus. At makikita natin ano ba itong leaven of Herod. Ang leaven naman of Herod ay putting above man's law. Ito po naman yung law ng Roman law dahil siya nga po ay
pinuno ng Romano at mas higit niya pinapaboran ang mga Roman law kaysa po sa batas ng Diyos sa pamamagitan po ng mga batas na binigay ng Diyos kay Moses. At karamihan, of course, sa batas ng Diyos. At iyan po ang dalawang uri ng Yan po yung dalawang uri ng libadura o the leaven. Ito po ay ang the leaven of the Pharisees and the Sadducees and the leaven of Herod. At ang banal na kasulatan sa pamamagitan ni Pablo ay minungkahin niya kung ano po ang dapat gawin dito sa dalawang libadurang ito, the two kinds of leaven. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 5:17, 5:7, therefore purge out the old leaven that you may be a new lump, since you truly are unleavened, for indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. So ano ang dapat gawin sa dalawang leaven, sa libadura ng Pariseo at Saduceo at sa libadura ng ni Herod? Ang dapat daw sa kanila ay i-purge out o tanggalin, alisin ang dalawang ito o palitan ito ng bagong libadura. No? At sabi nga, sino ang magpapalit? Ang sabi na ating binasa, for indeed Christ, our Passover was sacrificed for us. So, ang ipapalit natin ay yung libadura ng Panginoong Hesukristo. Papaano? Sabi po na Exodus 12:15, no, we have to remove the leaven into your house. So, alisin daw nung panahon po ng mga Hudyo, bago po isi-celebrate yung piyesta, yung mga leaven sa kanilang mga bahay. Ito po ay symbolical na dapat ay tanggalin ang mga kasalanan, tanggalin ang pagkukunwari, tanggalin ang mga hindi pagsunod sa kautusan po ni Moses at ang pagiging mapagsaway sa mga utos ay kinakailangan tanggalin. At ito po sa ating panahon, ang ibig sabihin nito ay ang pagsisisi sa pamamagitan at yung mga paniniwala nating mali, katulad po ng paniniwala ng mga libadura ni Pariseo at ni Saduceo, pati na po ng kay Herod, ay matatanggal po natin. Dahil po si Jesus ay nagkaloob ng kanyang buhay at ang pananampalataya natin sa kanya ay makikita po natin na magiging bago yung, magiging unleavened po tayo, mawawala yung mga lumang libadura. At dito po ay sa 1 Corinthians 5:8, makikita po natin dito kung ano po ang pinali na dapat po natin gawin. At ito po yung ikatlong libadura. Ang sabi po rito sa 1 Corinthians 5:8, therefore let us keep the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, tanggalin yung libadura na luma, yung libadura po ng Pariseo at Saduceo na sumisimbolo sa lawlessness, sumisimbolo po sa injustice, sumisimbolo po siya sa malice, sumisimbolo po siya sa wickedness, mga kasamaan. Pati na po yung kay Herod na mas tinitignan niya po, yung libadura ni Herod na mas mataas ang batas na sinasabi ng tao kaysa po sa batas po ng Diyos. At ito po kinakailangan na gawin daw po natin ay palitan ito ng unleavened bread of sincerity and truth. Unleavened bread of sincerity and truth. At ito po yung ikatlo. Ang libadura po ng unleavened bread po ng sincerity and truth o ikatlong leaven ay sumisimbolo po sa sincerity or truth or tumutukoy po ito sa mga katuruan at mga doktrina po ng banal na kasulatan. Mga katuruan ay tinuro po ng Panginoon Jesucristo na sinundan po ng mga disipulo at yun din ay tinuturo dapat natin sa kapanahunan natin ngayon. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos nung makilala ko po ang Panginoon 80, nung nagsisimula po ako na manampalatay sa Panginoon. Marami pong mga pamamaraan ang ginagawang pagtuturo noon. Mayroon pong Bible study tuwing Wednesday, mayroon pong Sunday school, at hanggang ako po ay naging Sunday school na nagtuturo po ng mga doktrina, nagtuturo po ng mga katuruan ng banal na kasulatan upang yung leavened bread ay maalis at magkaroon po ng bago. At maunawaan natin yung libadurang ito ay tinutukoy po ng mga katuruan, pati na po ng mga doktrina ng banal na kasulatan. Sa mga Assemblies of God, tinatawag po itong 16 fundamental truths. At ganyan din po ay mga bagay na dapat natin nauunawa sa banal na kasulatan upang tayo, ang mga ugali po ng Pariseo, ugali po ng Saduceo, ang kanilang mga paniniwala, pati na po ni Herod, ay matanggal po sa ating mga buhay. So makikita po natin dito kung ano po ang ibig sabihin ng libadora, na kapag inilagay po ang libadora doon po sa
sa masa ng harina, ang masa po ng harina ay mag-expand, magkakaroon po ng growth, kakapal po ito, bagamat mayroon po siyang masamang amoy, bagamat kumisan po ay pag tinikman mo ay maasim, pero naaapektuhan na libadura ang buong harina. At ano po yung matututunan nating spiritual truth dito? Ang una po nating matutunan ay ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula doon po sa leaven. Nagsisimula niya sa leaven na maasim at mayroong masamang amoy. Ang buhay po natin na dati ay may masamang amoy. Ang buhay po natin dati ay maasim dahil marami tayong ginagawang pagkukunwari, marami tayong nagagawang kasalanan, marami tayong nagagawang kasinungalingan at mas hingkit natin pinapakinggan ang sinasabi ng tao kaysa sinasabi po ng Diyos. Yung nakaraan ko pong video patungkol po sa tatlong paraan kung paano tayo magkakaroon ng abundant life. Ang sabi po roon ay isa po doong katuruan para makuha natin ay yung huwag tayo magrebelde sa Diyos at pangalawa ay huwag natin sundin ang sinasabi ng tao kapag ito ay nag-go against sa sinasabi ng Diyos. Marami pong video sa Paraclet TV. So, keep on watching and sharing. So, yun yung una na dapat natin matutunan. Nagsimula ang kaharian ng Diyos sa leaven na ito ay humalo at ito po ay nagkaroon siya ng masamang amoy, pati po siya ay nagkaroon po ng maasim na lasa. At ang ikalawa po natin pwede matutunan, ang krus po ng Panginoon Kristo ay para din leaven na nag-i-influensya na pwede mag-impluwensya sa unbeliever o maging believer man. Na kapag ang Panginoon Kristo ay nakilala ng tao at tinanampalatayanan nila sa kanilang kasalanan at nabunsod sila sa pagluhod, ang tawag po niyan ay na-impluwensyahan ang kanilang mga buhay ng Panginoong Kristo. At kapag nangyari po yon, ang iglesia o ang mga tinawag ng Panginoon ay magko-continue. Ito po yung ikatlong, magko-continue to expand, magko-continue po sa paglago at ang kanya pong pagbabago ay patuloy na uulad o magi-evolve siya into a something new. Sabi nga na ba na nakasulatan, sino man na kay Kristo isa ng bagong nilalang, ang dati nilang mga bagay ay hindi na nakikita. Ngayon sila ay bawang maging mga bago. Hindi na sila Pariseo, hindi na sila Saduceo, hindi na sila katulad po ni Herod dahil bago na po silang masa. At ang pwede pa natin matutunan po rito, ang sound doctrine o tamang katuruan, pati na po ang sinseridad o devotion sa Panginoon ay magpapatuloy na makakaapekto sa buhay ng iglesia at makakaapekto sa buong mundo na maasim at puro kasalanan ang ginagawa. Hanggang sa dumating ang panahon na makita na po natin ang tunay na kaharian ng Diyos. At ang iglesyang ito, ang sabi ng banal na kasulatan sa Mateo 16:18 ay ikaw ay Pedro, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and ang kingdom of God kailanman ay hindi matatalo ng anumang badura, kundi dahil ito ay tinatag ng Panginoon at maging ang Hades o kamatayan ay hindi makapananaig dito. So, mga iglesia or mga Church of Christ in which Jesus is our King, the body of the head of the body, I pray that we will continue to be an influence to all the people around us, especially today, first to our family because we are in quarantine. I bless you with this first parable and I pray that the next parable will keep on blessing us as we learn the truth coming out of the parables taught by Jesus to his disciples.